Ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Huwag na natin pansinin yun. Huwag na natin pansin. Baka na-carry away lang. Walang bukid, walang bawas, walang kulang. Lahat pumunta sa pwesa ng kabantayan. At kaya ngayon naman, ang focus natin ay kung paano gagamitin yung pondo na ito. Lumaki yung pondo natin, lumaki yung pondo natin. Ang focus naman natin yun. At kung paano palalawakin pa ang mga servisyo ng ating pamahalaan para lalong matulungan ang mga Pasigenyo sa kailangan. Your father was quoted as saying that you could be the next president of the Philippines, and you have supporters, believers, also thinking Vico Soto is the president we need. When you hear that, what do you think? Well, the first thing that I think is that sana hindi sila ganun mag-isip. Tatay ko, hindi ko mapigilan yung tatay ko eh. Tatay ko yun eh, hindi ko man siya maawat. Of course, if I hear good things being said about me, of course I appreciate it. But I hope that people will look beyond the position or possible positions in the future. And number one, focus on what we're doing now. And second, focus on how we can make sure that the changes that we've done here in Pasig will become long-term and institutionalized. So, hindi ka ambisyoso. Yun. Di mo ba naisip yun? Sa akin, hindi siya tungkol sa posisyon eh. Sa totoo, excited na ako matapos yung term ko. I'll still help, I'll do whatever I can, but I'm actually excited for my term to finish. Hindi, kahit congressman na ayaw mo yung takbuhin? Na magpalit? Honestly, I don't think I'd make a good congressman. I don't think I'd make a good senator either. If I'm just being honest with myself. You're like Lenny Robredo. When I spoke with her, she said, I don't think I'd make a good senator per se because I love public service directly to the people. So to end, Mayor Vico, you've been granted another landslide win for your last term. Ano ang pangako mo sa mga taga-Pasig ngayon on your last 3 years? Like ko nga sinasabi sa mga caucus namin, sa mga rally namin, kami sa Giting ng Pasig, hindi kami mahilig mangako. Basta kung anong kayang gawin, pilitin natin gawin. Ang ibig ko lang sabihin, without having to promise so much, let's just do our best. Let's continue what we've started. Paigtingin pa natin kung ano yung nasimulan na. Palawakin pa natin yung mga serbisyo ng pamahalaan. Pero higit sa lahat, kailangan makasiguro tayo na yung mga reformang nasimulan, na ipakilala nitong nakarang 6 na taon, ay maipagpatuloy na lagpas sa term ng isang mayor lamang. Nandito po tayo sa 8th floor at ito, papasok na po tayo sa Mayor's Office. Ito po ang Mayor's Office natin. Ito ang People's Hall kung saan nagkakaroon ng mga meeting. Ito, kinakausap yung mga lahat ng grupo at tao na kailangan akong makausap. So yung mga workspaces natin. Actually, pag tiningnan mo to ng maigi, pag pinagmasdan mo yung flooring natin, makikita mo hindi na rin siya pantay. Nakatilt siya ng konting ganun. Medyo nakakatakot na talaga. Ito yung pintong ito, pag ito nabubuksan, pero kailangan pull lang. Kasi pag tinulak mo, ayan na, hindi na siya, ibig sabihin, sa mga engineer na tinatanong ko, sabi nila mga signs daw yan, mga red flags. Ibig sabihin, medyo gumalaw na yung building. So, wala kaming choice. Araw-araw talaga kaming papasok dito. Hindi naman kami pwedeng hindi pumasok. Kaya medyo nagmamadali na po kami para makalipat temporarily, ma-redevelop po ito at makabalik na tayo na mas maganda na yung building natin at future-proof na po siya. Kumuha tayo ng engineering consultant na nagsabi na basically, in short, gato kapal yung report but basically, sinasabi na structurally unsound na yung building at sumasang-ayon naman yung mga engineers and architects natin dito sa loob ng LGU. So, ito po ay yung idea na i-redevelop yung City Hall campus. Doon po nagmula dahil nakita na talagang hindi na safe. Baga nasa peligro na yung mga buhay. 14,000 na tao ang dumadaan dito kada araw. Yes, 4,000 yung empleyado. Tapos yung mga kliyente, yung mga Pasigenyo at iba pang pumupunta dito for various services, nasa 10,000 kada araw. So, kung ito mismo hindi safe, bukod pa dun sa hindi safe, sa totoo, pag tumingin-tingin tayo,
Kung titingnan natin yung fire code, yung building code, nung talagang violation nakakaya naman City Hall mismo hindi sumusunod. Tingin ko dapat malaman din ng mga tao ano ba talaga yung mga nakita, ano yung mga findings natin. So siguro pwede nating puntahan yung isang medyo malala, yung sa command center natin. And ito yung earthquake monitor natin. Biglang may intensity 1. Nag-evacuate yung mga ibang opisina. Pag-check namin, wala naman palang earthquake. Pero dito sa City Hall meron. Chinek namin sa Feebles, wala naman. Umuuga na yung building. That's number 1. Number 2, may intensity 1 reading sa monitor, pero walang actual earthquake. Ito po, makikita natin, pantay ito dati. Pero ito, gumawa na lang sila ng makeshift na rampa. Separate building po kasi ito. Mukha lang siyang isang building, pero magkaibang building po ito. Pag pumunta kayo dun sa side na yon, yung difference ng level, dun sa may side ng elevator, mga ganito lang yung difference, no? So, dito, ganyan. So, ibig sabihin, yung building na isa pa ganun. Nakatilt. So, yung pinaka-nakatakot na report, bago ako maging mayor, early 2019 o baka 2018, biglang nag-jolt yung 8th floor. Napaganon talaga sila. Dahil may sumabog. At may narinig sila sumabog. So, narinig nila sumabog, napaganon sila lahat. Hindi namin alam, sir, yung kung saan galing yung biglang malakas na tumunog. Parang sumabog. Opo, sir. Hindi namin alam kung sa baba o sa taas. Nisip lang namin paano tayo tatakbo. Parang may bumagsak po kasi na parang napatalpuran. Parang may bumagsak, sir, na ubod ng lakas. Mm-hmm. Hindi namin alam kung galing sa taas. Pero tinitingnan namin yung floor kung may nag-shrink ba siya o may nag-crack. So may narinig kayo, may naramdaman din kayo? Oh, sir, kasi parang Tumalbog po. parang may bumagsak na hindi namin alam kung tumalbog ba yung building. Tapos yung cabinet. Baka may bigla lang umupo. Sir, sobrang lakas. Yun po yung cabinet na yun, parang gumanyan siya. Parang pabagsak na na. Yung cabinet mismo? Oo. Gumalaw po siya talaga. Hindi Gumalaw namin alam, sir, talaga. kung saan kami pupunta, no? Kung sakaling may bumagsak o Nung tiningnan namin lahat, syempre pinag-aralan din namin yung retrofitting. Kaso wala akong makausap na engineer or architect. I've talked to not just 20 or 30 kasi talagang syempre consultation. Ano bang, hindi porket may nag-submit ng plano, maniniwala na ako agad. So ang dami kong kinausap, pati yung mga kaibigan na nasa construction industry, kumonsulta din ako, sinangguni ko sila. Lahat sinasabi, huwag ka mag-retrofit. Wag na wag gagawin yan. Difficulty in planning for retrofitting, baka mamaya iba pala yung nasa loob. Nung naupo ako noong 2019, wala ito kahit isang as-built plan. Wala itong blueprints. Walang mga plano na maipakita. In-interrogate ko isa-isa yung mga engineer na naabutan ko. May alam ba kayo? Huwag kayong mag-alala, hindi kayo kakasuhan, ibigay niyo lang sa akin yung as-built plan. Wala talaga silang ma-present. Pinaka-importanting building sa buong lungsod, walang as-built plan. We don't want to make accusations, but that's the fact. Walang as-built plan. So, napakahirap gumawa ng plano para maayos sana kung ano yung mga pagkukulang o yung mga structural issues. Napagkasunduan, nagdesisyon, at ako mismo nagdesisyon na kung kailangan talaga natin gawin to, kailangan natin magtayo ng bagong City Hall, gandahan na natin. Isang beses lang natin gagawin to sa lifetime natin. Legasyan na natin to, siguraduhin natin na hindi lang tayo gagawa dahil kailangan or for the sake of, gandahan na natin. Let's make sure that it's future-proof. Let's make sure it will withstand the test of time. Let's make sure that kahit anong earthquake ang dumaan, kahit anong bagyo, safe ang mga tao at mananatiling nakatayo ang City Hall. Ito po, nasa basement parking tayo. Silipin natin yung sa may area ng genset. Makikita natin yung ibang malalaking crack. Ito yung mga hindi nakikita usually ng tao eh. Siyempre, bawal naman pumasok dito. Ito yung example, yung poste. Medyo hindi naman normal yan. Tapos ito nga, hindi na siya yung level niya medyo naka-tilt na pababa. O, ito yung kita natin, madali natin matingnan. Pero yung mga nasa loob, siyempre hindi man natin nakikita. So, yan talaga yung motibasyon namin dito ngayon. Tatlong pinaka-importanting dahilan kung bakit, hindi lang kung bakit gagawin tong bagong City Hall, kundi kung bakit ganito yung disenyo niya. Una, gusto natin magkaroon ng City Hall na safe, na well-planned, na maganda. Isang beses nga lang natin gagawin to. Pangalawa, gusto natin i-maximize yung economic potential ng complex or compound na ito. 8 hectares po ang City Hall complex or City Hall compound natin. Hindi naman lalaki na ito. Ito na yun. Tanggalin natin yung mga dead spot. I-maximize natin yung mga underutilized areas. Gandahan natin para efficient yung paggamit. Pati mga open space para may paglalaroan yung mga bata, yung mga services, kung ano talaga yung kailangan ng mga opisina, yun yung ibibigay sa kanila. So, maximize the potential of the land as well as the economic value of the land. Pangatlo, kung gagawa tayo ng ganito kalaking proyekto na 9.6 billion pesos, ito na rin yung tamang pagkakataon na ipakita sa mga tao na posible na gumawa ang isang LGU, ang isang pamahalaang lungsod, pwedeng gumawa ng proyekto na ganito kalaki, na maganda yung pagkakaplano, na maganda yung disenyo, na mataas ang kalidad, hindi substandard, at walang korupsyon.
na makagagawa natin to kahit 9+ billion pesos ito. Kasama yung gamit, kasama yung computers, yung fit out, aabot sa 9.6 billion po ito. Pakita natin sa tao na posible ito. Kasi yun yung nakikita rin natin ako bilang mayor. Nakakalungkot kasi marami sa mga kababayan natin very disillusioned sa gobyerno natin. Pag nakakita na malaking proyekto ang unang iniisip, naku, substandard yan, pangit ang gawa niyan. Tapos ang pangalawang iisipin, naku, alam na namin kung sino mga politikong kikita dyan. I think this is a very good opportunity for us. It started with the need, kasi kailangan talagang gawin. Wala tayong choice, kailangan natin gawa ng bagong City Hall. We want to save lives, doon nagsimula. But let's take the opportunity. Pakita natin sa tao na posible yung good governance. May nagdidilig lang pala. Hindi po sa negro yun. Grabe kayo agad. Wala naman kulay eh. Di ba nasa sobrang haba nung pinagbagsakan? Ano siya? Are you? Ito malalaki. Itong side. Di ba dito meron din? Oo. Nung bagong gawa siya, hindi naman siya uneven. Wala naman siguro magde-design na nakaganon yung building, di ba? But through the years, again, dahil sa mga structural infirmity siguro, baka dahil na rin sa liquefaction, hindi ganun kaayos. Dati po kasi previous sa administration, nagkaroon na po ng project dito ng jet routing. So since hindi naman po siya nag-workout, so wala pong study sa underground. Ito na po yung pinaka-pangalawang solusyon nila, nakukurang po lahat ng dito. Pero ganun pa man, no, dahil buong building ang bumababa, hindi na po siya price. Parang ano siya? Parang kumbaga band-aid measure siya? Yes po. Kasi po ang jet routing, tukod-tukod na lang. Kung walang study. Dahil minsan siya pa rin po yung nagtutulak sa... Nakakatakot yun. Kung ikaw mag-opisina ka dyan? Pinag-usapan ka namin kanina. Di ba kayo kinakabahan dyan? Sanay na? Hindi nyo na rin naisip? Nag-ubag na po. Sabagay, bilis naman makalabas, ano? Iting quadrangle, may project na nahinto kasi hindi ko alam yung detalye. Kasi bumigay. Tapos nag-crack yung ibang biga. Good afternoon. Ito lang, maliit na bagay lang naman to, no? Pero proof lang na hindi ko siya. Ikaw na magsabi. Nakakainis talaga. Na parang ang laki-laki sana na tumatawag dito. Ako, yung pinakakaano ko. Tapos at least po, wala man lang sa gitna yung... Wala sa gitna Last sentro po. Yung structure mismo. Ang pinaka-original niyan kasi 3 floors lang. Hindi pa kasama yung facade. Yung time ni Mayor Caruncio nun. 3 floors lang. Tapos yun nga, pinatungan, dinugtungan. Tapos yung kabilang building nga. Tapos yung kabilang building, pinatungan din. Tapos nagka-problema nga yung seismic up. Pinagdugtong eh, no? Kulang yung gap. Dun sa findings nung engineering consultant, sabi nga, this level of intensity, itong intensity na earthquake, magbabanggaan na yung building. So may mga ganun silang findings. Number 1, hindi ito building lang. Kasi kung building lang yun, kahit sabihin mong malaki, 40,000 square meters of floor area yung papatayo natin. Medyo malaki talaga siya. Tapos hindi pa kasama dun yung mga open spaces. So actually, yung i-develop natin, more or less, in terms of area, it's around 60,000 plus square meters kasama yung mga open space, evacuation areas, parking, office area, roof deck, garden. So medyo malaki talaga siya. Pero kung 9 billion yun, medyo mahal yun. Masyadong mataas yun. Kaya siya umabot ng ganun kasi ayaw namin i-chop-chop yung project. Ayaw namin siya i-facing. Ayaw ko naman magbanggit ng ibang project. Pero yung typical na, ito muna, tapos next year gagawin yung electrical. Another ganun pala. Ito lahat. Whether electrical, plumbing works, kasama po yan. At hindi lang yung building mismo. Kundi pati yung interiors, yung fit out, kasama po dyan. Computers, kasama po dyan. So kung ang intention namin, pababain ng kunyari or para hindi makita yung buong hindi na namin sasama yung computers. Next time, pwede naman hiwalay na kontrata yun eh. But in the interest of transparency, in the interest and transparent governance. Alright, so ayun po, Old City Hall building po natin. Lilipat na po kami sa temporary facility sa Barangay Rosario. At 2 years, tatapusin po natin ang bagong City Hall building. Maraming salamat po sa inyong lahat.